For today's video, samahan niyo ako magluto ng chicken Japanese siomai. First, nagbalat lang ako ng isang peraso ng medium size na carrots. Tapos, hiniwa-hiwa ko lang siya ng ganito. Next naman, kinuha ko yung dahon ng sibuyas and then hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliit. And then, nagbalat din ako ng isang buong garlic. Gumamit ako dito ng around 1 kilo ng chicken breast. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng dice para hindi masyadong mahirapan yung ating food processor. And then, inilagay ko na ito sa food processor at giniling ko lang siya hanggang maging mince. Kung wala kayong food processor, pwede naman itong ipagiling sa palengke pag bumili kayo ng chicken breast. At pag ganito na yung consistency ng ating meat, pwede na ito. Next naman, i-food processor din natin yung mga vegetables na pinrepare natin kanina, tulad ng carrots, yung garlic, at saka yung onion leaves. And then, maglalagay din ako dito ng kalahating kilo ng shrimps. Naglagay lang ako ng konting seasoning granules para mas malasa, and then 1 teaspoon ng salt, at saka 1 teaspoon ng ground black pepper. And then, naglagay din ako ng splash ng sesame oil. And then, i-food processor lang natin to hanggang sa magiling lahat ng ingredients. Ito nga pala yung gagamitin nating pambalot, sushi nori, or tinatawag din nila na nori sheets. Mag-scoop lang tayo ng first 1/4 lang yung ginamit ko, pero kulang pa pala siya. So, parang 1/2 cup yung ginamit natin dito sa ating mixture. Spread lang natin siya sa kalahati ng nori sheets. Tapos, sa gitna, lalagyan natin siya ng crab stick. Babalutin lang natin ng ganyan. And then, dun sa dulo, lalagyan ko lang siya ng water para mag-stick yung nori sheets. Saka para pag in-steam natin, hindi siya bubuka. So, ganyan lang yung gagawin natin. Bali, depende na sa inyo kung gaano kakapal yung gusto ninyo na inyong siomai. Pero ako, ganyan lang yung ginawa ko. And then, i-freezer lang natin siya para mabilis siya or madali siyang hatiin mamaya. So, after nating ma-freezer ng around 1 hour, hahatiin lang natin yung ating siomai na parang ganito. Bali, ang ginawa ko, around 1 inch siya per piece. Pero, depende naman sa inyo kung gaano nyo kalaki gusto. And then, pagkatapos noon, i-steam natin siya ng 30 minutes to 45 minutes, depende doon sa sukat ng inyong siomai. At ayan, nakaluto na tayo ng Japanese chicken siomai.